Hindi ka ba titigil? Galit na sigaw ni Pamela at pilit lumalaban. Hindi! Sagot ni Margaret. Si Darius naman ay pilit pa rin na hinihila ang kamay ni Margaret. Enough, Margaret! You're making a scene! Pero parang wala itong pakialam. Let's go! Utos ni Darius. At mas lalo lang naging matigas si Margaret. At sa gitna ng kaguluhan ay biglang may malakas na boses ang umalingaw-ngaw. What the hell is happening here? Napahinto ang lahat. Parang natigil ang mundo. Pero sa isang iglap ay magbabago na ba ang lahat? O ito palang simula ng mas malaking gulo? Kakatapos lang mailibing ng nanay ni Pamela. Tahimik na ang sementeryo pero hindi pa rin mapigilan ng dalagang pag-iyak habang nakaupo sa tabi ng puntod. Pakiramdam niya ay biglang naging napakalungkot ng mundo. Wala na siyang matatakbuhan at wala nang tatawag sa kanya ng anak. Mahigpit niyang hawak ang lumang kwintas na nakasabit sa leeg niya. Paulit-ulit niya itong tinititigan at parang doon na lang siya kumukuha ng lakas ng loob. Ayon kasi sa mama niya, regalo raw yon ng kanyang ama nung sanggol pa siya. Sa tabi niya ay nakaupo ang best friend niyang si Carla na tahimik lang na nakikinig habang humihikbi si Pamela. Pam, kung gipit ka na talaga, pwede mo namang ibenta yung kwintas. Sinusubukang pagaanin ng mood ni Pamela na biro ni Carla. Agad namang napailing si Pamela. Loko ka ba? Ito na nga lang yung natitirang alaala ni mama. Hindi ko to kayang pakawalan. Napabuntong hininga si Carla bago muling nagsalita. Bakit hindi mo na lang hanapin yung tatay mo? Makasakaling matulungan ka niya. Sandaling natahimik si Pamela. Tumingin siya sa langit, saka muling hinawakan ng kwintas. Hindi ko nga alam kung paano magsisimula. Wala akong kahit anong clue kung nasan siya o kung buhay pa ba. Mahina niyang sagot. Tumango si Carla na naiintindihan ang sitwasyon ng kaibigan. Tsaka sa ngayon, mas kailangan ko unahin yung trabaho. Kailangan ko mabuhay. Mag-isa na lang ako ngayon. Dagdag ni Pamela habang pinupunasan ang luha niya. Tumayo siya at tinapik ang lupa sa puntod ng kanyang ina. Ma, pangako. Kakayanin ko. Hindi pa alam ni Pamela na ang simpleng kwintas na suot niya ang magsisilbing susi para mabago ang buong buhay niya. Kinabukasan ay maagang nagkita sina Pamela at Carla sa waiting shed malapit sa kanto. Halata pa rin sa mukha ni Pamela ang pagod at lungkot, pero pinilit niyang maging okay. Wala siyang choice at kailangan niyang kumilos para sa sarili niya. Ready ka na? Tanong ni Carla habang iniaabot ang biniling siopaw. Oo, kahit hindi. Kailangan eh. Sagot ni Pamela sabay pilit ng ngiti. Naglalakad sila papunta sa bayan. Bitbit ang mga lumang envelope na may laman nilang resume. Hindi man ganun kaganda ang laman dahil simple lang. High school graduate, walang gaanong experience at umaasa pa rin sila na may tatanggap sa kanila. Ilang establishmento rin ang pinasukan nila. May iba na nagsabi na tatawag na lang at may iba naman na diretsong tumanggi. Habang tumatagal ay medyo bumibigat na ulit ang pakiramdam ni Pamela. Parang ayoko na, bulong niya. Hoy, wag kang susuko agad. Sa palas na. Pag wala pa rin, edi pahinga muna tayo. Sagot ni Carla. Napansin ni Carla ang isang tarp sa gilid ng isang maliit na building. Catering services hiring. Urgent staff needed. Uy, tingnan mo to. Sabay hila kay Pamela papunta sa loob. Pagpasok nila ay bumungad agad ang maaliwalas na office at ilang staff na abala sa pag-aayos ng gamit. May babaeng nakaupo sa desk, mukhang nasa late 30s at maayos ang bihis at medyo seryosong dating. Good morning po. Hiring po ba kayo? Bati ni Carla. Tumingin ang babae sa kanila mula ulo hanggang paa na para silang sinusukat. Yes, kayo ba yung mag-a-apply? Tanong nito. Opo. Sabay sagutin na Pamela at Carla. Resume? Agad nilang inabot ang dala nila. Tahimik na binasa ng babaeng laman, tapos muling tumingin sa kanila. High school graduates, okay? May experience ba kayo sa catering? Nagkatinginan ng dalawa. Wala po, pero willing po matuto, sagot ni Pamela. Saglit na natahimik ang babae bago tumango. I'm Miss Lou, supervisor dito. Actually, urgent talaga kailangan namin ng tao ngayon.
May malaking event next week. Pakilala nito. Nagliwanag ang mukha ni Carla. Ay sakto, available po kami. Tumayo si Miss Lou at muling sinilip ang dalawa, lalo na ang height nila. Okay din ang height nyo. Pasok kayo sa standard namin. Sabi niya. Standard po? Tanong ni Pamela. Sa events kasi, importante yung presentation. Yung mga waitress and staff, kailangan presentable. Hindi naman kailangan super ganda, basta maayos tingnan at marunong makisama. Tumango si Pamela. Opo, kaya po namin yun. Good. Kailangan ko ng mga tao na mabilis matuto at hindi reklamador. Kaya nyo ba? Opo. Opo. Sabay nilang sagot. Napangiti si Miss Lou ng bahagya. Okay, hard na kayo. Sandaling natulala sina Pamela at Carla bago napasigaw si Carla. Talaga po? Yes, pero listen carefully. May big event kami next week. High-profile clients. Maraming bisita, mga mayayaman, politicians, ganon. So bawal ang sablay. Seryosong dagdag ni Miss Lou. Medyo kinabahan si Pamela sa narinig, pero tumango pa rin siya. Ito-train namin kayo for a few days. Basic lang, paano mag-serve, paano maglakad, at paano makipag-usap sa guests. Kailangan maayos, walang kalat at hindi attitude. Opo, sagot ni Pamela. Uniform well provided, kailangan malinis lagi. At higit sa lahat, kahit anong mangyari, bawal kayong makipag-away sa guests. Kahit sila pa yung mali. Dagdag ni Miss Lou habang nakatingin diretso sa kanila. Nagkatinginan ulit sina Pamela at Carla. Opo, mahinang sagot ni Pamela. Good. Start kayo bukas, 8 a.m. sharp. Late means wala na kayong trabaho. Gets? Yes po, Miss Lou. Yes po, Miss Lou. Sabay nilang sagot. Paglabas nila ng office ay hindi na napigilan ni Carla ang kilig. OMG! May trabaho na tayo! Napangiti rin si Pamela kahit papano'y gumaan ang pakiramdam niya. Oo nga, finally. Uy, big event pa ha? Malay mo, may makilala tayong mayaman. Biro ni Carla. Grabe ka, hindi ko na iniisip yon. Basta may sweldo, okay na. Napapailing na sagot ni Pamela. Napatingin si Carla sa kanya. Sure ka? Baka nandun yung tatay mo oh. Napahinto si Pamela sa paglalakad. Saglit niyang hinawakan ng kwintas sa leeg niya. Ang labo naman nun. Ang laki ng mundo, Carla. Sagot niya. Maalay mo lang. Sagot ng kaibigan niya. Hindi na sumagot si Pamela. Sa totoo lang, kahit papano ay may maliit na parte sa kanya na umaasa. Pero mas pinili niyang ituon ang isip niya sa mas praktikal na bagay. Ang trabaho na magsisimula na kinabukasan. Habang naglalakad sila pa uwi, ay mas magaan na pakiramdam niya kumpara kahapon. Hindi pa man buo, pero unti-unti na siyang bumabangon. Hindi niya alam na ang trabahong yon ang magiging simula ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Mga sikreto, mga taong makikilala, at isang katotohanan na magbabago ng buong buhay niya. Maagang nagising si Pamela kinabukasan. Kahit puyat at mabigat pa rin na pakiramdam niya, ay pinilit niyang bumangon agad. First day niya sa trabaho at ayaw niyang magkamali agad. Maingat niyang sinuot ang simpleng blouse at slacks na hiniram pa niya kay Carla. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi man perpekto at maayos naman. Sa kanya hinawakan ng kwintas sa leeg niya. Ma, tulungan mo ako today ah. Bulong niya bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa sakayan, ay biglang tumunog ang phone niya. Hello? Sagot niya. Pam, mauna na ako ha, may dadaanan pa kasi ako. Sabi ni Carla sa kabilang linya. Ha? First day natin. Sorry na, basta bilisan mo na lang. Kita na lang tayo dun. Bago pa makasagot si Pamela, ay naputol na ang tawag. Napabuntong hininga siya. Ayos, naiwan ako. Pagdating niya sa sakayan ay naghintay siya ng masasakyan. Pero parang minamalas talaga siya dahil walang dumadaan. Ilang minuto nang lumipas pero wala pa rin. Grabe naman oh, ngayon pa talaga? Inis niyang bulong. Habang nag-aabang siya ay may biglang dumaan na sasakyan na mabilis. Ah! Napasigaw si Pamela nang matalsikan siya ng putik mula ulo hanggang paa.
Napatigil siya at nanlaki ang mata habang tinitingnan ang damit niya. Talaga ba? Galit na galit siyang napalingon sa sasakyan at laking gulat niya nang huminto ito ilang metrong layo. Wow, may konsensya pa. Sabi niya sabay lakad papunta roon. Paglapit niya ay bumaba ang bintana ng sasakyan at doon ay parang biglang tumigil ang mundo niya. Isang lalaki ang bumungad sa kanya na malinis, maayos ang itsura at sobrang gwapo. Yung tipong parang hindi dapat nadudumihan ng putik ang paligid niya. Anong problema, miss? Kalmadong tanong nito. Saglit na natulala si Pamela. Napalunok siya na parang nawala ng sasabihin. Pero agad siyang bumalik sa realidad. Ano pong problema? Tinan mo nga itong ginawa mo. Balik niya sabay taas ng boses. Tinuro niya ang damit niyang puno ng putik. Late na nga ako. Dinumihan mo pa ako. Tuloy-tuloy ang reklamo niya na halos hindi na siya humihinga kakadakdak. Tahimik lang nakatingin ng lalaki na parang pinapakinggan lang siya. Miss, I'm sorry. Kalmado nitong sagot. Sorry? Yun lang? Alam mo ba kung gaano kahalaga tong araw na to sa akin? First day ko sa trabaho ko. Singit ni Pamela. Hatid na lang kita. Naputo lang rant ni Pamela. Ha? I'll take you where you need to go para hindi ka na malate. Nagdag ng lalaki. Saglit na nag-isip si Pamela. Tumingin siya sa paligid at wala pa ring dumadaang sasakyan. Napabuntong hininga siya. Sige, pero pakibilisan lang sabi niya sabay bukas ng pinto at sumakay. Tahimik sa loob ng sasakyan. Malamig, mabango at parang ang sosyal. Umupo si Pamela ng maayos at medyo conscious sa itsura niya. Samantala, tahimik lang ang lalaki na nakafocus sa pagdadrive. Paminsan-minsan ay napapatingin si Pamela sa kanya tapos agad ding iiwas. Grabe, ang gwapo naman ito. Bulong niya sa isip, sabay na palunok. Maya-maya ay may inabot sa kanyang lalaki. Here, sabi nito. Pagtingin ni Pamela ay wet tissue. Punasan mo muna yung damit mo. Napairap si Pamela. Kuya, sa tingin mo matatanggal to ng tissue? Putik to, hindi alikabok. Matare pa na sagot niya. Napakamot sa ulong lalaki. Sorry na nga Hindi na lang sumagot si Pamela. Tahimik na lang ulit sila. At ilang segundo pa ay nagsalita ulit ang lalaki. Saan ka ba pupunta? Binanggit ni Pamela ang pangalan ng catering services. Saglit na napatingin ang lalaki sa kanya, tapos bahagyang ngumiti. Sakto, doon din ako. Ha? Nagtatakang tanong ni Pamela. Pero hindi na ito nag-explain pa. Biglang tumunog ang phone ni Pamela. Carla calling? Agad niyang sinagot. Hello? Pam! Nasaan ka na? Late ka na! Galit na si Miss Lou! Sigaw agad ni Carla. Kinabahan si Pamela. Malapit na. On the way na ako. Bilisan mo! Baka hindi ka napapasukin. Naputol ang tawag at lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Yari. Bulong niya. Pagdating nila sa building ay agad bumaba si Pamela. Thanks. Maikli niyang sabi pero hindi man lang tumingin sa lalaki. Diretso siyang tumakbo papasok. Pagpasok niya ay agad siyang hinarang ni Miss Lou. Andyan ka na rin sa wakas. Do you know what time it is? Malamig nitong sabi. Sorry po, ma'am. Hingal na sagot ni Pamela. Too late. Hindi ka na pwede mag-start today. First day mo palang late ka na agad. Putol ni Miss Lou. Nanlumo si Pamela. Ma'am, please. Bigyan niyo po ako ng chance. Hindi po talaga sinasadya. Rules are rules. Kung hindi ka marunong sumunod sa oras, hindi ka bagay dito. Sagot ni Miss Lou. Halos maiyak na si Pamela. Ma'am, kailangan ko po talaga ng trabaho. Pero matigas sa mukha ni Miss Lou. Sorry. Sa sandaling yon ay parang gumuho ulit ang mundo ni Pamela. First day pa lang ay wala na agad. Pero bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, let her do her job. Napalingon silang lahat. Nanlaki ang mata ni Pamela. Nakatayo sa likod niya ang lalaki, yung lalaking nagsakay sa kanya. Kalma lang ang itsura nito pero may bigat ang boses. Give her a chance. Dagdag nito. Napatigil si Miss Lou at halatang nagulat. Sir, biglang nag-ibang tono niya. Lalong naguluhan si Pamela. Anong? Bulong niya na napapatingin sa lalaki.
Hindi niya inaasahan na ang lalaking inaway niya ay may ganung dating pala. At sa isang iglap, pakiramdam niya ay mas lalo pang gugulong araw niya. Sa huli, dahil sa utos ng lalaking yon ay napilitan si Miss Lou na tanggapin ulit si Pamela. Okay, you can start today. Pero last chance mo na to. Isang late pa, tanggal ka na agad. Sabi ni Miss Lou habang nakapamewang. Thank you po, ma'am. Halos hindi makapaniwala na mabilis na sagot ni Pamela. Pagkaalis ni Miss Lou ay hindi niya napigilang mapabuntong hininga. Parang roller coaster ang umaga niya. Mula sa pagiging hopeful, biglang nawala ng chance. Tapos biglang nabigyan ulit. Habang inaayos niya ang sarili ay lumapit ulit si Miss Lou sa kanya. Pero mas kalmado ng boses. Pasalamat ka dun sa client natin. Sabi nito. Napatingin si Pamela. Client po? Tumango si Miss Lou. Oo. Siya ang nag-request na bigyan ka ng chance. Kung hindi dahil sa kanya, umuwi ka na sana ngayon. Lalong naguluhan si Pamela. Ma'am, sino po ba siya? Saglit na tumahimik si Miss Lou na parang iniisip kung sasabihin niya o hindi. Pero sa huli ay nagkwento rin siya. Siya si Darius Santival, assistant ng governor. Si Governor Fred Villavida. Sabi niya. Parang may sumabog sa isip ni Pamela. Ha? Assistant ng governor? Napanganga siya. Yes. Silang may pa-event next week. Malaking tao yan, Pamela. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka sa kilos at salita mo. Diretsong sagot ni Miss Lou. Hindi agad nakasagot si Pamela. Parang nagre-replay sa utak niya lahat ng ginawa niya kay Darius. Yung pagsigaw, yung pagdadakdak, at yung pagtataray niya. Grabe, inaway ko pa naman siya. Bulong niya. Exactly. Kaya huwag ka nang uulit. Buti na lang mabait siya. Hindi lahat ng ganong klaseng tao ay may pasensya. Sagot ni Miss Lou. Tumango na lang si Pamela pero sa loob-loob niya ay gusto na niyang lamunin ng lupa. Boss pala yun? Tapos ganun pa ako magsalita. Bulong niya sa sarili. Maya-maya ay nagsimula ng training nila. Tinuruan sila kung paano maglakad ng maayos, paano magdala ng tray, paano ngumiti kahit pagod na, at paano makipag-usap sa mga bisita ng hindi bastos. Habang ginagawa niya lahat ng yon ay hindi pa rin mawala sa isip niya si Darius. Paano ko haharapin yun? Bulong niya habang nag-aayos ng glassware. Nang makakuha siya ng tiyempo ay nagpaalam siya sandali kay Miss Lou. Ma'am, CR lang po. Sabi niya. Tumango naman si Miss Lou. Pero imbes na dumiretso sa CR ay naghanap si Pamela sa hallway. Umaasa siyang makikita niya si Darius para makapag-sorry at makapagpasalamat. Ang kapal ko talaga kanina. Bulong niya habang naglalakad. Pagliko niya sa isang hallway ay nakita niya ang binata. Nakatayo si Darius, kausap ang isa pang staff. Napahinto si Pamela. Okay, kaya mo to. Magsusorry ka lang naman. Sabi niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad papalapit. Pero bago pa siya tuluyang makalapit. Darius! Isang boses ng babaeng tumawag. Napalingon si Pamela. May paparating na babaeng maganda, maayos ang bihes at halatang sosyal. Confident ang lakad at diretso kay Darius ang tingin. Sorry, I was looking for you. Sabi ng babae habang nakangiti. Ngumiti rin si Darius. It's fine. Sandaling nag-usap ang dalawa, tapos sabay silang naglakad palabas ng hallway. Naiwan si Pamela sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may konting kirot siyang naramdaman. Siguro dahil sa hiya o baka dahil sa awkwardness ng sitwasyon. Ay, hindi ko na nga siya naabutan. Napabuntong hininga siya. Umikot siya pabalik na medyo lutang pa rin ang isip. Pagbalik niya sa area ay naabutan siya ni Carla na agad lumapit. Huy! Saan ka na naman nanggaling? Anong nangyari? Bakit late ka? Tanong nito. Napatingin si Pamela sa kanya, tapos napailing. Long story, sagot niya. Kwento mo na. Kulit ni Carla. Napabuntong hininga ulit si Pamela bago nagsimula. Basta, natalsikan ako ng putik. Inaway ko yung driver. Tapos siya pala yung assistant ng governor. Naputulala si Carla. Wait! Ano? Shh! Hinaan mo boses mo. Agad na saway ni Pamela. Girl, sinasabi mo ba na yung inaway mo ay boss natin? Hindi technically boss.
pero client nila. At oo, pinahiya akong sarili ko. Sagot ni Pamela sabay takip ng mukha niya. Biglang napahawak si Carla sa braso niya. Grabe ka, ang tapang mo. Hindi yun tapang, kabobohan yun. Buti na lang mabait siya. Siya pa nga kumausap kay Miss Lou na tanggapin ako ulit. Sagot ni Pamela. Wait, so siya ang reason kung bakit nandito ka pa? Tumango si Pamela. Wow, parang main character energy Bulong ni Carla. Huwag ka nga dyan, nakakaya kaya. Sagot ni Pamela. Nasa na siya? Palingalinga na tanong ni Carla. Umalis na, may kasama siyang girl. Girl? Taas kilay na tanong ni Carla. Ewan, mukhang close sila. Sagot ni Pamela, sabay iwas ng tingin. Napangiti si Carla ng pilya. Uy, may nararamdaman ba tayo dyan? Ano ka ba? Wala, okay. Nahihiya lang ako. Agad na sagot ni Pamela. Sure? Pangasar pa rin ni Carla. Oo nga sabi. Tsaka wala akong time sa ganyan. Kailangan ko mag-focus sa trabaho. Sagot ni Pamela, sabay tawa ng bahagya. Tumango si Carla. Sa bagay, big event next week. Baka dun ulit kayo magkita. Napaisip si Pamela. Ay nako, sana hindi. Hindi ko pa kayang humarap sa kanya ulit. Sabi niya. Pero sa totoo lang ay may parte sa kanya na umaasang magkita sila ulit. Para makapag-sorry siya ng maayos. At habang abala silang dalawa sa trabaho, ay hindi nila alam na ang simpleng pagkikita na yon ay simula pa lang ng mas komplikadong kwento sa pagitan nila ni Darius. Kinabukasan, pagkatapos ng training nila ay nagaya si Carla na dumaan muna sila sa mall. Pam, saglit lang gusto ko lang magpalamig. Nakakapagod kasi ngayong araw na to. Reklamo ni Carla. Actually, may titingnan din ako. Yung sapatos, parang bibigay na kasi tong suot ko. Sagot ni Pamela habang naglalakad sila papasok ng mall. Napatingin si Carla sa paa niya. Ay, oo nga girl. Baka mapahiya ka pa sa event niyan. Sinabi mo pa. Kaya titingin lang ako Promise, window shopping lang. Sagot ni Pamela. Pagpasok nila sa isang shoe store ay agad napuntahan tingin ni Pamela sa isang display. At doon na naman niya nakita yung sapatos. Yung palagi niyang tinititigan tuwing napapadaan siya doon. Simple pero ang classy. Parang bagay sa kahit anong suot. Pangarap niya talaga yon. Napahintutuloy siya. Wow, andito pa rin siya. Bulong niya. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang natatakot hawakan. Ang ganda, pero mahal din, sabi ni Carla, pero agad din siyang napangiwi. Tumango si Pamela. Hindi niya kailangang tingnan ng price tag dahil alam na niya. Lumapit ang isang sales clerk. Ma'am, magandang choice po yan. Limited edition lang po yan. Konti na lang ang stock. Sabi nito na may ngiti. Napatingin si Pamela. Talaga po? Opo, baka maubusan po kayo. Napalunok si Pamela. Titingin-tingin lang po muna. Sagot niya na lang. Pagkaalis ng sales clerk ay agad bumulong si Carla. Girl, huwag ka nang umasa. Hindi naman afford yan. Napanguso si Pamela. Alam ko naman. Pero hindi niya maiwasang hawakan ng sapatos. Inangat niya ito, tinitigan ng mabuti. Pag sumweldo ako, babalikan ko to. Bulong niya. Biglang may pumasok sa isip si Pamela. Wait. Tumingin siya sa paligid, tapos bahagyang inilayo ang sapatos sa display. Anong ginagawa mo? Tanong ni Carla. Itatago ko lang sandali para walang makakita. Para pagbalik ko, andito pa rin. Pabulong na sagot ni Pamela. Pam! Pigil ni Carla pero huli na. Biglang may kamay na humablot sa sapatos mula kay Pamela. Excuse me, I'll take this. Napalingon si Pamela na medyo gulat. Ha? Sandali lang. At doon niya nakita kung sinong kumuha. Yung babae. Yung babaeng tumawag kay Darius kahapon. Napakunot ang noo ni Pamela. Bibilhin ko po yan. Pilit kalmado na sabi pa niya. Tinaasan siya ng kilay ng babae. Really? Are you sure you can afford it? Sagot nito na may halong pagdududa. Parang may kumulo sa dibdib ni Pamela. Grabe ka namang magsalita. Bibilhin ko nga Sagot niya. Napatawa ng bahagya ang babae. Pero halatang may halong pangmamaliit. Then why are you hiding it?
Mukhang wala ka namang balak magbayad ngayon. Sarcastic na sabi pa nito. Napairap si Carla. Excuse me ate, hindi naman porket hindi bibili ngayon, hindi na afford. Pero hindi sila pinansin ng babae. Nakatingin lang siya kay Pamela na parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Look at you! I doubt you can even pay half of this. Sabi pa nito. Doon na talaga nainis si Pamela. Miss, hindi porket ganitong suot ko. Wala na akong pambili. Huwag kang mapanghusga. Matapang niyang sagot. Bago pa makasagot ang babae, anong nangyayari dito? Isang pamilyar na boses ang sumingit. Napalingon si Pamela at ayun na naman siya. Si Darius. Parang automatic na bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Napalunok siya at hindi alam kung anong mararamdaman niya. Hiya, inis o kaba. Lumapit si Darius sa kanila at nakatingin sa sapatos na hawak ng babae. Any problem? Tanong niya. Agad nagsalita ang babae. Darius, buti na lang nandito ka. This girl! Sabay turo kay Pamela. Parang may balak kunin yung sapatos nang hindi nagbabayad. Nanlaki ang mata ni Pamela. Excuse me? Hindi ako magnanakaw. Sabat niya. Then what were you doing? Balik ng babae. Hindi ko ninanakaw. Itatago ko lang sana. Napahinto si Pamela at napapikit saglit. Okay, parang maling pakinggan. Napairap si Carla. Girl, huwag mo na ipaliwanag. Mali talaga pakinggan. Tahimik si Darius habang nakatingin kay Pamela. At sa sandaling yon ay parang nagkausap ang mga mata nila. Para may gustong sabihin si Pamela na hindi siya ganong tao. Na hindi siya magnanakaw at na gusto lang niya yung sapatos pero hindi pa niya kayang bilhin ngayon. Hindi siya nagsalita pero ramdam niya na parang naiintindihan siya ni Darius. Saglit pa ay sandaling katahimikan. Hanggang sa, let's go, babayaran ko na to. Sabi ng babae, sabay hila kay Darius. Hindi na kumontra si Darius. Sumama na lang siya papunta sa counter. Naiwan sina Pamela at Carla na parehong gigil. Grabe yun ah! Ang yabang! Bulong ni Carla. Hindi lang mayabang, bastos pa. Dagdag ni Pamela na napapakamot sa noo. Tiningnan niya ang sapatos na hawak na ng babae. Sayang, mahina niyang sabi. Hayaan mo na. Makakabili ka rin ng mas maganda dyan, sabi ni Carla. Tumango si Pamela, pero ramdam niya yung konting kirot. Hindi lang dahil sa sapatos kundi sa nangyari, lalo na sa harap ni Darius. Uwi na tayo, sabi niya. Habang naglalakad sila pa uwi ay hindi pa rin nawawalang inis nila. Girl, sino ba yun? Mukhang mayaman ah. Napabuntong hininga si Pamela. Yun si Darius, sagot niya. Ha? Yung assistant ng governor? Oo, siya yung nagsakay sa akin kahapon. Siya rin yung dahilan kung bakit tinanggap ako ulit ni Miss Lu. Napanganga si Carla. Wait! So kilala mo na siya? Tapos ganun pa nangyari kanina? Kaya nga, nakakahiya. Yung girl? Tanong ni Carla sabay taas ng kilay. Ewan, pero mukhang close sila. Sagot ni Pamela. Napangiti si Carla ng pilya. Baka jowa. Napahinto si Pamela saglit. Ewan ko, hindi ko naman sila business. Sagot niya, sabay iwas ng tingin. Pero iniisip mo. Asar ni Carla. Hindi no, sagot ni Pamela, pero halatang nagdadalawang isip. Tahimik silang naglakad sandali, hanggang sa napabuntong hininga si Pamela. Bahala na, focus na lang talaga ako sa trabaho. Ayoko na ng gulo, sabi niya. Tumango si Carla. Tama. Pero girl, feeling ko, hindi pa tapos yan. Hindi sumagot si Pamela. Sa loob-loob niya ay may pakiramdam din siyang ganon. Na hindi pa tapos ang lahat at ang bawat pagkakataon na nagtatagpo ang landas nila ni Darius ay lalo lang gugulo ang mga bagay sa buhay nila. Dumating na rin ang gabi ng event. Maaga pa lang ay sobrang busy na sa venue. Paikot-ikot ang mga staff, may nag-aayos ng mesa, may nag-check ng pagkain, at may nagpa-practice ng flow ng service. Sa likod naman ay dumadaan ang mga waitress at service crew. Doon ang pasukan nila para hindi sila humalo agad sa mga bisita. Kasama si Pamela sa naglalakad papasok, bitbit ang kaba at excitement. First big event niya yon, kaya todo focus siya. Girl, relax ka lang. Kaya natin to.
Bulong ni Carla sa tabi niya. Oo nga, huwag lang talaga akong magkamali. Sagot ni Pamela pero halatang kabado. Pero habang naglalakad sila ay biglang, ay! Napahinto si Pamela at parang may mali sa paa niya. Tumingin siya pababa. Wait lang. Biglang bumuka yung gilid ng sapatos niya. Hala! Bulalas niya. Muntik pa siyang matalapid kung hindi siya agad kumapit sa pader. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Carla. Tingnan mo, ngumanga na yung sapatos ko. Halos paiyak na sabi ni Pamela. Napahawak si Carla sa ulo niya. Girl, ngayon pa talaga? Hindi ko alam. Okay pa to kanina eh. Sagot ni Pamela na halatang nagpapanik na. Paano yan? Magsiserve ka mamaya, tapos ganyan suot mo? Sabi ni Carla. Napaupo si Pamela sa gilid, hawak ang sapatos niya. Patay na, mapapahiya ako. Bulong niya. Wait lang, hahanap ako. Baka may extra dito, or may mahiraman tayo. Biglang nagdesisyon na sabi ni Carla. Sigurado ka? Tanong ni Pamela. Oo, dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Sabi ni Carla bago siya tumakbo palayo. Naiwan si Pamela na nakaupo sa gilid ng hallway. Tahimik siya pero ramdam niya yung kaba. Lahat ng effort niya at lahat ng paghahanda ay baka masayang lang dahil sa sirang sapatos. Grabe naman, bakit ngayon ka pa sumabay? Bulong niya habang tinitingnan ang paa niya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya namalayan na may paparating na pala. Isang lalaki na may dalang dahon. Pagtingin niya ay nanlaki ang mata niya. Siya na naman. Mahina niyang sabi. Si Darius. Lumapit ito sa kanya na tahimik lang. At walang sinabi agad. Huminto siya sa harap ni Pamela. Tapos iniabot ang hawak niyang kahon. Here. Napanganga si Pamela. Ha? Para saan to? Hindi agad sumagot si Darius. Tumingin lang siya sa paa ni Pamela. Napatingin din si Pamela pababa at sa sirang sapatos niya. Doon niya na-gets. Wait, hindi ko naman kailangan. Open it. Kalmadong sabi ni Darius. Dahan-dahang kinuha ni Pamela ang kahon. Parang hindi siya makapaniwala. Binuksan niya at halos tumigil ang mundo niya. Seryoso ba? Yun yung sapatos. Yung matagal na niyang gustong bilhin. Yung nakita niya sa mall at yung hindi niya afford ay nasa harap niya. Napatingin siya kay Darius at hindi makapagsalita. Paano? Your shoes. Sira na. Sabi ni Darius. Parang nawala lahat ng words ni Pamela. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang magpasalamat, magtanong o mag-react. Pero bakit? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Darius. Sa halip ay lumuhod siya sa harap ni Pamela. Ha? Teka, sandali lang. Wait, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Pamela. Dahan-dahang hinawakan ni Darius ang paa niya, inalis ang sirang sapatos at saka isinukat ang bagong sapatos. Nanigas si Pamela sa kinauupuan niya. OMG, ano to? Bulong niya sa sarili. Ramdam niya yung init sa pisngi niya. Namumula na siya sa sobrang hiya at kilig. Parang slow motion ang lahat. Yung paghawak ni Darius sa paa niya, yung pag-aayos ng strap ng sapatos at yung pagiging calm nito na parang normal lang sa kanya lahat. Samantalang si Pamela, parang may ihina ako sa kaba. Bulong niya sa sarili. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Pakiramdam niya ay nasa isang fairy tale lang siya. Yung tipong may prince na lalapit. Tutulungan siya, tapos siya yung bida. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Pagkatapos isuot ni Darius ang kabilang sapatos, ay tumayo ito tiningnan si Pamela. Okay na, sabi niya. Napatingin si Pamela sa paa niya. Perfect fit. Parang ginawa para sa kanya. Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil biglang, Darius! Yung boses na yon ang nagputol ng moment, kaya napalingon sila pareho. Yung babaeng kasama ni Darius sa mall, papalapit ito at medyo nagmamadali. There you are! They're looking for you! Sabi nito. Napatingin si Darius kay Pamela, tapos bumalik sa babae. I'll be there, sagot niya. Sandaling katahimikan. Gusto sanang magsalita ni Pamela, magpasalamat at magtanong. Kahit ano, pero parang nawala lahat ng lakas niya.
Thank you. Sasabihin sana niya pero nauna na si Darius. I have to go. Sabi nito. Tumango si Pamela kahit hindi pa rin siya fully nakaka-recover. Okay. At ganoon lang. Umalis si Darius kasama yung babae. Naiwan si Pamela na nakaupo pa rin at tulala. Napatingin siya sa sapatos niya ulit at hindi pa rin siya makapaniwala. Grabe naman yun, bulong niya. Maya-maya ay dumating na si Carla na hingal na hingal. Pam! May nahanap ako! Napahinto si Carla at napatingin sa paa ni Pamela. Wait lang! Lumapit siya, sabay turo sa sapatos. Ano to? Napatingin si Pamela sa kanya na parang lutang pa rin. Hindi ko rin alam, sagot niya. Hindi mo alam? Girl, yan yung sapatos na gusto mo, diba? Tumango si Pamela. Si Darius? Napanganga si Carla. Ha? Siya ang nagbigay? Tumango ulit si Pamela. At siya pang nagsuot? Mahina ang boses na dagdag niya. Biglang napasigaw si Carla pero agad din niyang tinakpan ng bibig. Hindi nga! Seryoso ba yan? Shh! Agad na saway ni Pamela pero halatang nahihiya. Girl, parang fairy tale yan bulong ni Carla. Ewan ko, hindi ko pa nga siya napapasalamatan. Napatingin ulit siya sa direksyon kung saan umalis si Darius. May halo pa ring kilig, hiya at tanong. Ang gulo, bulong niya. Pero isang bagay ang sigurado na hindi na simpleng lahat. At habang suot niya ang sapatos na yon, ay alam niyang mas lalo pang lalalim ang koneksyon nila ni Darius, kahit hindi pa niya alam kung saan yun hahantong. Nagsimula ng event. Isa-isa nang dumarating ang mga bisita, mga nakagown, nakasuit at mukhang mga bigating tao. Ang venue ay punong-puno ng ilaw at dekorasyon. Halos mapanganga si Pamela habang naglalakad siya, dala ang tray. Wow, parang ibang mundo. Bulong niya sa sarili. Hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Lahat ang classy, mula sa mesa hanggang sa pagkain, pati na rin yung mga taong dumadating. Pero kahit gaano kaganda ang paligid, ay may isang bagay na paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Yung sapatos. Minsan napapatingin siya sa paa niya habang naglalakad. Minsan naman ay bahagya niyang inaangat para lang i-check kung totoo pa rin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang timang siya na paulit-ulit sinecheck yung sapatos na para bang baka mawala bigla. Hindi lang kasi basta sapatos yun. Alam na alam kasi ni Darius ang sukat ng paa niya. Perfect fit. Paano niya kaya nalaman yung size ng paa ko? Napakunot na o siya at doon na nagsimula ang kung ano-anong nai-imagine niya. Wait, hindi kaya… Ano ba to, Pamela? Kalma ka lang. Napangiti siya mag-isa sabay iling pero hindi niya maitatanggi na may kilig pa rin. Habang nagsiserve siya ng drinks ay medyo lutang pa rin siya sa mga iniisip niya hanggang sa… Excuse me? Isang pamilyar na boses. Napahinto si Pamela. Dahan-dahan siyang napalingon at bumungad sa kanyang babaeng nakaalita niya sa mall. Mas lalo itong gumanda. Suot ang isang eleganteng gown, maayos ang ayos ng buhok at sobrang klase ng dating. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Pamela. Ikaw. Mahina niyang sabi. Tinaasan siya ng kilay ng babae. So, you remember me? Sagot nito. Napatingin ito sa name tag ni Pamela. Pamela, right? Basa nito. Ma'am, ano pong kailangan niyo? Pilit na maayos na sagot ni Pamela kahit ramdam niya yung inis na umaakyat sa katawan niya. Ngumiti ang babae pero halatang hindi friendly. Relax, I'm not here to order yet, sabi nito. Saglit itong tumingin sa paligid bago muling bumaling kay Pamela. Interesting, hindi ko akalaing makikita kita dito. Dagdag nito. Work po, maikling sagot ni Pamela. Obviously, sagot ng babae, sabay tingin ulit mula ulo hanggang paa ni Pamela at parang may naalala ito. Alright, yung nangyari sa mall? Naramdaman ni Pamela na uminit ang tenga niya. Yes, ma'am. Pilit kalmado na sagot niya. Ngumiti ulit ang babae pero may halong pang-aasar. You really tried to take that pair, didn't you? Napakuyom si Pamela ng kamay niya sa gilid ng tray. Wala po akong ninakaw. Medyo matigas na ang tono na sagot niya.
Tumawa ng mahina ang babae. Whatever you say, Sabi nito. Anyway, Bahagya itong tumuwid. I'm Margaret. In case you don't know. Pakilala niya. Napatingin si Pamela sa kanya. Anak ako ni Governor Fred. So yeah, I pretty much get whatever I want. May konting yabang sa boses na dagdag nito. Parang may kumirot sa dibdib ni Pamela, pero hindi siya nagsalita. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong niya ulit at pilit ibinabalik sa trabahong usapan. Pero hindi agad sumagot si Margaret. Sa halip ay napatingin ito sa paa ni Pamela at doon biglang nagbagong itsura nito. Wait, Napakunot ang noon niya. is that? Napayuko si Pamela sabay tingin sa sapatos niya at doon niya naalala. Yun din ang sapatos na binili ni Margaret sa mall. Unti-unting nag-angat ng tingin si Margaret na halatang hindi makapaniwala. How did you get that? Medyo seryoso na tanong nito. Tahimik si Pamela. Bumili ka? With what? Dagdag na tanong ni Margaret. Ramdam na ramdam ni Pamela yung pangmamaliit sa boses nito. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang patulan. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. At hindi porket waitress siya ay wala na siyang karapatan. Pero biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Miss Lou. Kahit anong mangyari, bawal kayong makipag-away sa guests. Lalo na sa mga tulad ng mga Villa Vida. Huminga ng malalim si Pamela. Gift po. Maikli niyang sagot. Tinaasan siya ng kilay ni Margaret. Gift? Ulit nito. Tumango si Pamela. From whom? Tanong agad ni Margaret. Sandaling natahimik si Pamela. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba, pero bago pa siya makasagot. Margaret. Isang pamilyar na boses ulit. At pareho silang napalingon. Palapit si Darius sa kanila, nakalmado lang ang itsura. Perfect timing. I was just asking her. Sabi ni Margaret. Naputol siya nang makita ni Darius ang sapatos ni Pamela. Saglit itong tumigil at nagtagpo ulit ang tingin nila ni Pamela. Parang may kung anong dumaan sa pagitan nila na hindi masabi, pero ramdam. Hindi nagsalita si Pamela. Hindi rin nagsalita agad si Darius, pero sa mga mata nila ay parang may usapan na nangyayari. At sa gilid, si Margaret ay lalong nagdududa. Darius, do you know something about this? Medyo matigas na ang tono na tanong niya. Natahimik si Darius at doon mas lalo pang kumulo ang sitwasyon. Hindi alam ni Pamela kung anong susunod na mangyayari pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi na yung simpleng pagkakataon lang. May mas malalim na koneksyon na unti-unting nabubuo at may mga taong hindi magiging masaya para doon. Ramdam na agad ang tensyon matapos magtagpo ang tingin ni na Pamela, Darius at Margaret. Tahimik si Pamela, hawak ang tray at pilit pinipigilan ng sarili. Si Margaret naman ay halatang hindi natutuwa sa nakita, lalo na sa sapatos na suot ni Pamela. Biglang umiti si Margaret pero yung ngiti na hindi nakakatuwa, yung parang may balak. Since nandito ka naman, ikuha mo nga ako ng wine. Utos niya pa kay Pamela. Sige po. Pilit maayos ang tono na sagot ni Pamela. Tumalikod siya at naglakad papunta sa bar area. Habang naglalakad ay pilit niyang kinakalmang sarili. Huwag mo papatulan, trabaho lang to. Bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng wine, maingat na inilagay sa tray at bumalik kay Margaret. Paglapit niya ay nakaabang na ang dalawa, si Margaret at si Darius. Habang iniaabot ni Pamela ang baso ay biglang umusog ang paa ni Margaret. Sinadya niyang patirin ang paa ni Pamela. Ah! Napasigaw si Pamela. Nawala sa balanse ang tray. Tumumba at natapon ng wine diretso sa gown ni Margaret. Nanlaki ang mata ng mga taong malapit sa kanila. Oh my God! Sigaw ni Margaret. Natulala si Pamela. Sorry, agad niyang sabi. Pero bago pa siya makapagtapos ng sasabihin, Are you serious? Galit na sigaw ni Margaret. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Natatarantang paliwanag ni Pamela. Hindi sinasadya? Tanga ka ba? Balik naman ni Margaret. Napatigil ang ilang bisita at may mga napatingin na. Ramdam ni Pamela ang init sa pisngi niya. Hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na rin. Ma'am, natapilok po ako. Excuses! Putol ni Margaret. Ganito ka ba pinalaki ng
parents mo? Walang modo? Walang alam sa trabaho? Bobo! Parang may tumama kay Pamela. Hindi lang siya ang tinira, pati ang pagpapalaki sa kanya. Ma'am, konting respeto naman po. Medyo nanginginig na ang boses na sabi ni Pamela. Respect? You're just a waitress. Know your place. Natatawang sagot ni Margaret. Doon na tuluyang napikon si Pamela. Grabe ka na ha? Hindi mo kailangang insulto para lang magmukhang mataas. Hindi na napigilan na sagot niya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Did she just talk back? Lakas ng loob. Gumitna na si Darius. Enough, Margaret, sabi nito. Pero hindi nakinig si Margaret. Sa halip ay mas lalo pa siyang nagalit. Who do you think you are? Sabi niya kay Pamela. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka marunong makitungo ng maayos. Matapang na sagot ni Pamela. At doon, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Napalingon ang lahat. Napahawak si Pamela sa pisngi niya, nagulat na gulat. Margaret! Sigaw ni Darius. Pero hindi pa doon natapos. Biglang sinabunutan ni Margaret si Pamela. Ah! Napasigaw si Pamela habang hinilang buhok niya. Akala mo kung sino ka ha? Papastos-bastos kang sumagot sa akin? Sigaw ni Margaret. Nagkagulong paligid. Hey! Stop! Security! Someone help them! Sinubukan ni Pamela na kumawala pero mahigpit ang hawak ni Margaret sa buhok niya. Bitawan mo ako! Sigaw ni Pamela. Hindi! Sagot ni Margaret sabay bigwas sa buhok niya. Nawala na sa ayos ang buhok ni Pamela. Napayuko siya sa sakit. Margaret! Stop it! Sinabi na tama na! Sigaw ni Darius at sinusubukang awatin siya. Hinawakan niyang braso ni Margaret. Let her go! Pero parang wala itong naririnig. Hindi ko siya bibitawan! Dapat turuan to ng leksyon! Sigaw ni Margaret. Nagpipiglas si Pamela at pilit tinatanggal ng kamay ni Margaret. Ano bang problema mo sa akin? Sigaw niya. Everything! Simula pa lang nung nakita kita. Ang kapal na ng mukha mo! Sagot ni Margaret. Halos magkapunit-punit na ang buhok ni Pamela sa lakas ng paghila. Aray! Bitawan mo na ako, please! Margaret! Mas madiing sigaw ni Darius pero hindi pa rin siya pinapansin ng dalaga. Nagkakagulo na ang paligid. May mga staff na natataranta, may mga bisita na nakatingin lang at may iba na kumukuha pa ng video. Grabe naman to! Sa event pa talaga? Halos mawalan na ng balanse si Pamela. Carla! Naghahanap ng tulong na sigaw niya. Maya-maya ay dumating si Carla na gulat na gulat. Pamela! Anong ginagawa mo? Sigaw niya kay Pamela. Stay out of this! Sigaw naman ni Margaret pabalik. Mas lalo pang humigpit ang hawak niya sa buhok ni Pamela. Hindi ka ba titigil? Galit na sigaw ni Pamela at pilit lumalaban. Hindi! Sagot ni Margaret. Si Darius naman ay pilit pa rin na hinihila ang kamay ni Margaret. Enough, Margaret! You're making a scene! Pero parang wala itong pakialam. Let go! Utos ni Darius. At mas lalo lang naging matigas si Margaret. At sa gitna ng kaguluhan ay biglang may malakas na boses ang umalingaw-ngaw. What the hell is happening here? Napahinto ang lahat. Parang natigil ang mundo. Dahan-dahang napalingon ng mga tao at doon ay nakita nila siya. Si Governor Fred Villavida. Nakatayo, seryoso mukha at halatang galit. Nanlaki ang mata ni Margaret. Nabitawan niya si Pamela. Napaluhod naman si Pamela sa sahig. Hinihingal at hawak ang ulo niya. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin sa gobernador. Explain. Malamig na sabi nito. At sa sandaling yon ay alam ni Pamela na hindi na yon simpleng gulo lang. May mas malaki nang mangyayari. Pagkatapos sumigaw ni Governor Fred ay biglang tumahimik ang buong venue. Lahat ng matay nakatutok na sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng oras si Margaret. Dad! Siya yung nauna! Binastos niya ako, tapos tinapon pa niya yung wine sa gown ko. Mabilis niyang sabi at halatang paawa ang tono. Parang walang nangyari, parang siya pang biktima. Napakuyom si Pamela ng kamay niya habang nakaupo pa rin sa sahig. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya pero sabay-sabay ang emosyon na nararamdaman niya. Hiya, galit at sakit na parang hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi po yan ang nangyari.
Mahina niyang sabi pero halos walang lumabas na boses. Sa gilid ay napailing si Carla pero hindi rin makasingit. Buti na lang at naroon si Darius. Lumapit siya kay Pamela at dahan-dahang inalalayan itong makatayo. Easy. Mahina niyang sabi. Hinawakan niyang braso ni Pamela at tinulungan siyang tumayo ng maayos. Halatang nanginginig pa rin si Pamela pero kahit papano'y kumalma siya ng konti dahil sa presence ni Darius. Habang tinutulungan siya ay napatingin si Governor Fred sa kanila. At doon ay may napansin siya, yung kwintas. Yung kwintas na suot ni Pamela. Saglit siyang napatigil, parang may kung anong pamilyar doon. Pero bago pa siya makapag-isip ng mas malalim ay naputol ang focus niya. Governor, I'm so sorry. Hindi na po maulit to. Ayusin po namin agad. Biglang singit ni Miss Lou, halatang kinakabahan. Sunod-sunod ang paghingi niya ng pasensya at halos hindi na makahinga. Pamela, ano pong ginawa mo? Bulong niya ng madiin. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Susubok sana magpaliwanag si Pamela pero hindi na siya pinatapos. Enough! Come with me. Now! Sabi ni Miss Lou. Hinila niya si Pamela papalayo at hindi na binigyan ng pagkakataong magsalita. Napalingon pa si Pamela kay Darius pero hindi na ito nakasunod. Tahimik siyang hinila palabas ng area. Sa likod ay naiwan ng gulo, ang mga tingin ng tao at ang mga tanong na hindi pa nasasagot. At si Governor Fred ay hindi pa rin maalis sa isip niya yung kwintas na nakita niya. Pagkatapos ng gulo ay pilit na bumalik sa normalang event. Nagpatuloy ang programa pero halatang may mga bulungan pa rin ang mga bisita. Si Pamela ay wala na sa loob, naiwan siyang naguguluhan at nasasaktan sa nangyari. Samantala, matapos ang event ay nagpunta si Governor Fred sa isang private room. Ipinatawag niya si Darius. Pagpasok ni Darius ay seryosong mukha ng gobernador. Sit down, sabi nito. Tahimik na umupo si Darius at ramdam agad na may mabigat sila na pag-uusapan. Yung waitress kanina, sino siya? Panimula ni Governor Fred. Bahagyang napakunot ang noo ni Darius. She's Pamela, sir. Huminga ng malalim ang gobernador bago kumuha ng isang lumang litrato mula sa drawer. Inabot niya yon kay Darius. Pagtingin ni Darius ay nakita niyang isang magandang babae, may hawak na sanggol. Napansin niya rin agad na parehong suot ng babae ang kwintas na nakita niya kay Pamela. This is my wife. Or should I say, my ex-wife. Medyo mabigat ang boses na sabi ni Governor Fred. Saglit siyang natahimik bago tumuloy. At yung baby ay anak namin. Napatingin si Darius sa kanya na mas naging seryosong itsura. Ilang taon nang nakalipas, iniwan niya ako. Tinakbo niya ang anak namin. Hindi ko na sila nakita mula noon. Dagdag ng gobernador. Tahimik na nakikinig si Darius. Nung nakita ko yung kwintas kanina, hindi ako pwedeng magkamali. Parehong-pareho yun. Napaisip si Darius. You mean, si Pamelang nawawalan yung anak? Possible. Posibleng siya ang anak ko. Putol ni Governor Fred. Sandaling natahimik ang dalawa. Sir, what do you want me to do? Tanong ni Darius. Diretsong tumingin si Governor Fred sa kanya. I want you to investigate her. Background, family, lahat. I need to know the truth. Sabi niya. Tumango si Darius. Yes, sir. Saglit pang tumahimik ang gobernador bago muling nagsalita. At isa pa, si Margaret. Napatingin si Darius. Hindi ko siya tunay na anak. Ampon ko lang siya. Iniwan siya sa amin na dati naming katulong na may malubhang sakit. Wala siyang ibang malapitan nun. Diretsong sabi ni Governor Fred. Napabuntong hininga siya. Kaya pinalaki ko siya bilang sarili kong anak. Dagdag niya. Tumango si Darius at naiintindihan ang paliwanag ng gobernador. Pero kung mapatunayan ko na si Pamelang tunay kong anak, gusto ko siyang makilala. Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang ama. I understand, sir. Sa isip niya ay bumalik ang mga eksena, yung itsura ni Pamela, yung ugali nito at yung nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na ang simpleng waitress na nakilala niya ay posibleng konektado sa isa sa pinakamalaking tao sa event. At ngayon ay siya ang may responsibilidad na alamin ang buong katotohanan. Sa kabilang banda, pagdating sa bahay niya ay tuluyan ng bumigay si Pamela. Dire-diretsong iyak niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi na niya napigilan.
Halong-halong emosyon na galit, hiya at frustration. Grabe naman yun. Ako pa talaga yung napahamak. Umiiyak niyang sabi. Hindi siya makapaniwala. Natanggal siya sa trabaho, napahiya sa harap ng maraming tao. Tapos hindi man lang siya nakabawi kay Margaret. Parang mas lalong kumulo ang dugo niya. Kung alam ko lang na bruha pala talaga yung babaeng yun, umiwas na ako. Napapikit siya, sabay punas ng luha. Katabi niya si Carla. Tahimik na nakikinig habang hinihimas ang likod niya. Hayaan mo na, Pam. Karma na bahala sa kanya. Hindi naman habang buhay, nasa taas yun. Sabi nito. Pero hindi pa rin makalma si Pamela. Ang unfair lang. Ako na nga yung inagrabyado. Ako pa nawala na trabaho. Sagot niya, sabay hikbi. Tahimik lang si Carla at hinayaan siyang ilabas lahat. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang may narinig silang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Nagkatinginan sila. May bisita ka? Tanong ni Carla. Napailing si Pamela. Wala naman akong inaasahang bisita eh. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay para silipin kung sino. At doon ay lalo silang nagulat. Bumaba mula sa kotse si Darius. Ha? Sabay nilang nasabi. Halos mapatigil si Pamela sa kinatatayuan niya. Anong ginagawa niya dito? Halatang intrigue na bulong ni Carla. Lumapit si Darius sa kanila. Hi. Simpleng bati niya. Medyo nagulat pa rin si Pamela pero pinapasok niya pa rin ito. Pasok ka. Pagpasok sa loob ay napatingin si Darius sa paligid. Simple lang ang bahay pero maayos. By the way, I'm Darius Santival. Pamela Reyes. Kahit alam mo na yung name ko. Saka si Carla. Hi. So, anong ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang i-check. And mag-sorry sa nangyari. Sa ginawa ni Margaret. Wait lang. Jowa mo ba yung bruha na yun? Carla? Natawa si Darius. No, magkaibigan lang kami. Hindi alam ni Pamela kung bakit. Pero parang gumaan ang pakiramdam niya sa sagot na yon. Parang may tinik na biglang natanggal. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Saglit na katahimikan. Habang nag-uusap ay napapalingon-lingon si Darius sa paligid. May kasama ka ba dito sa bahay? Wala na, ako na lang. Your parents? Yung mama ko, kakawala lang 1 month ago. Parang may tumusok sa puso ni Darius sa narinig niya. Hindi niya inaasahan yon at lalo na kung totoo nga ang hinala ng gobernador. Ibig sabihin ay hindi nito alam na wala ng dating asawa niya. Napatingin si Darius sa isang frame sa gilid. Litrato ng mama ni Pamela. At doon ay halos sigurado na siya. Parehong mukha sa larawan na ipinakita ni Governor Fred sa kanya. Pero hindi pa sapat yon. Kailangan pa rin niya ng mas malinaw na ebidensya. Binilik niya ang tingin kay Pamela. Pamela, sumama ka sa akin. Mamili tayo. Groceries and stock sa bahay mo. Ha? Hindi na, okay lang. My treat. Hindi na, nakakahiya. Pamela, go na yan! Carla naman. Girl, chance mo na to. Napabuntong hininga si Pamela, pero sa huli ay napapayag din siya. At kasama si Carla ay sumakay sila sa kotse ni Darius papunta sa isang mamahaling supermarket na hindi pa niya napupuntahan dati. Simula nung araw na yon ay halos naging routine na ang pagpunta ni Darius sa bahay ni Pamela. Minsan may dala siyang pagkain, minsan naman yayayain niya si Pamela na kumain sa labas. Kahit papano'y nakakatulong yon kay Pamela na kahit isang araw na hindi siya gumagastos ay malaking bagay na sa kanya. Dumating pa sa point na pati bills niya ay natulungan na rin siya ni Darius. Isang beses kasi naabutan ni Darius na pinuputulan na siya ng kuryente. Hindi na siya nagdalawang isip at siya nang nagbayad. Sobrang nahiya si Pamela noon. Hindi mo naman kailangan gawin to. Okay lang. Habang tumatagal ay lalo silang nagiging close. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Hanggang sa isang gabi ay hindi na nakatiis si Pamela. Darius, bakit mo ginagawa to? Seryoso niyang tanong habang magkatabi sila. Napatingin si Darius sa kanya. Yung pagtulong, yung pagpunta mo dito lagi. Bakit? Sandaling natahimik si Darius na parang nag-iisip kung anong sasabihin
hanggang sa huminga siya ng malalim. Simula pa lang. Nung una kitang nakita, gusto na kita. Parang tumigil ang mundo ni Pamela sa narinig niya. Hindi niya inaasahan yon. Totoo? Halos pabulong na tanong niya. Tumango si Darius at hindi na din napigilan ni Pamela ang sarili niya. Ako rin. Gusto rin kita. At parang doon na nawala lahat ng duda. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay hindi na nila napigilan ang sarili. Nagkalapat ang labi nila. At doon na nagbagong lahat. Kinabukasan, habang tulog pa si Pamela ay tahimik na bumangon si Darius. Tinitigan niya sandali ang dalaga. Parang may halong guilt sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok ni Pamela. Maingat dahil hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang dadalhin niya para sa DNA test. Matapos nun ay tahimik siyang umalis. Pagkagising ni Pamela ay napansin niyang wala na si Darius. Darius? Tawag niya. Walang sagot, bigla naman may kumatok sa pinto. Pagbukas niya ay natigilan siya, si Margaret. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Pamela. Ngumiti si Margaret pero halatang may halong pangiinsulto. Ang kapal mo rin, no? Ambisyosa ka pala talaga, sabi niya. Napakunot ang noo ni Pamela. Anong sinasabi mo? Akala mo hindi ko alam? Inaagaw mo si Darius sa akin! Dagdag ni Margaret. Natawa si Pamela pero halatang naiinis. Ha? At sino ka naman para sabihin yan? Soon, ikakasal na kami. Putol ni Margaret. Nagsinungaling siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Pamela. Ano? Hindi mo ba alam? Kaya ka pinupuntahan ni Darius? Utos ng governor. Dagdag pa niya. Napahinto si Pamela. Anong? Iniimbestigahan ka niya. Baka kasi, ikaw daw yung nawawalang anak. Diretsong sabi pa ni Margaret. Nawala ang kulay sa mukha ni Pamela. Pero wag kang mag-expect. Malabo yon. Akong nag-iisang anak ng governor. Dagdag ni Margaret. Hindi alam ni Margaret ang totoo. Naampon lang siya. Pero sapat na yon para durugin si Pamela. Ginamit ka lang niya. Huling sabi ni Margaret bago umalis. Iniwan si Pamela na tulala sa pintuan. Dahan-dahang isinara ni Pamela ang pinto. At doon ay unti-unting nag-sink in ang lahat. Yung mga pagpunta ni Darius, yung mga tulong, yung pag-amin nito sa nararamdaman ng binata para sa kanya, at yung nangyari sa kanila. Ginamit niya lang ako, bulong niya. Unti-unting napalitan ng galit ang sakit. At mas lalong umigting ang galit niya kay Darius. Pagkatapos ng pagpunta ni Margaret ay hindi na mapakali si Pamela. Pakiramdam niya ay parang biglang gumuho lahat ng pinaniniwalaan niya nitong mga nakaraang araw. Nakaupo siya sa gilid ng kama at tahimik pero halatang galit na galit sa loob. Nang biglang dumating si Carla at kinuwento niya ang ginawa at sinabi ni Margaret. Alam mo Carla, ibebenta ko na lang tong lupa namin. Napatingin agad si Carla sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako dito. Magpapakalayo na lang ako. Pamela, wait lang. Hindi mo pa nga sure kung totoo lahat ng sinabi ng Margaret. Hindi ko na kailangan ng proof. Kitang-kita ko na. Medyo mataas ng boses na putol ni Pamela. Tumayo siya at naglakad-lakad at halatang hindi mapakali. Kung totoo man na tatay ko yung governor, bakit parang kailangan pa niyang pag-isipan kung anak niya ako? Parang option lang ako. Napatahimik si Carla, tsaka si Darius. Bakit kailangan pa niyang magsinungaling sa akin? Dagdag ni Pamela na mas lalong kumulo ang galit. Naalala niya yung mga sinabi nito, yung pag-amin, yung mga titig, at yung mga simpleng moments nila. Akala ko totoo. Akala ko gusto niya talaga ako. Kaya pala siya lumalapit. Utos lang pala. Sa gilid ay napangiti pa si Carla. Wait lang. So, umamin siya na gusto ka niya? Carla, hindi yun nakakakilig. Niloko ko. Paano kung totoo naman? Malay mo, mix lang. Utos ng gov, pero nagka-feelings talaga siya. Tama na, ayoko nang umasa. Isa pa, ikakasala daw pala sila ni Margaret. Bakit ka
naman naniniwala agad sa bruha na yun? Obvious naman na may galit siya sa'yo. Tapos gusto niya pa si Darius. Wala na akong pake. Tama na. Ayoko na ng gulo. Tumahimik saglit ang dalawa. Ramdam na ramdam ang bigat ng sitwasyon hanggang sa nagsalita ulit si Pamela. May nakausap na ako. Buyer ng lupa. Bukas daw pupunta. Kailangan ko na talagang umalis agad. Ganun kabilis? Mas mabuti na yon. Habang maagay umalis na ako. Ayoko na silang makita. Napabuntong hininga si Carla. Alam niyang buo na ang desisyon ng kaibigan niya. Kahit anong pigil niya ay hindi na magbabagong isip ni Pamela. Tahimik niyang tiningnan ang kaibigan. Alam niyang hindi lang galit ang dahilan, kundi sakit na pilit nitong tinatakasan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Pamela. Tahimik niyang inayos sa mga gamit niya. Ilang damit, mahalagang gamit at mga alaala na kaya niyang dalhin. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa paligid ng bahay. Doon siya lumaki kasamang mama niya. Napabuntong hininga siya pero pinilit niyang maging matatag. Sa salay hinihintay niya yung buyer. Text lang kasi sila nag-usap kaya wala siyang ibang choice kundi maghintay. Sa gilid naman ay umiiyak na si Carla. Grabe, iwan mo talaga ako. Hindi naman ako mawawala forever. Magkikita pa rin tayo. Pero halatang mabigat pa rin ang pakiramdam nila pareho. Ilang minuto pang lumipas ay may narinig silang sasakyan na huminto sa labas. Napatingin si Pamela sa bintana at doon ay bigla siyang natigilan. Parang kilala ko yung kotse na yan. Bulong niya. Lumabas sila ni Carla at tama nga siya. Pagbukas na pinto ng sasakyan ay bumaba si Darius. Ha? Gulat ni Carla. Pero hindi lang yon. Sunod na bumaba ay si Governor Fred. Nanlaki ang mata ni Pamela. Siya? Siya yung buyer? Lumapit ang gobernador sa kanya na seryoso pero may halong emosyon ng muka. Pamela! Tawag nito. Hindi agad nakasagot si Pamela. Nandito ko para sunduin ka. Napakunot ang noo ni Pamela. Hindi niyo kailangang gawin yan. Pero agad siyang pinutol ng gobernador. Please, makinig ka muna. Alam ko na marami akong pagkukulang at wala akong karapatang basta na lang pumasok sa buhay mo. Pero anak, ikaw ang anak ko. Tahimik si Pamela. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Positive ang DNA test. Sigurado na ako. Biglang tumulo ang luha ni Pamela. Sorry, hindi kita naprotektahan. Hindi kita nakasama habang lumalaki ka. Halos lumuhod na sabi ng gobernador. Napapikit si Pamela. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Saglit siyang tumingin sa bahay. Hindi ko kukunin sa iyo to. Hindi natin pwedeng pakawalan yung alaala ng mama mo dito. Napaiyak na rin si Pamela. Kaya gagawin natin tong center para makatulong din sa iba. Doon tuluyang lumambot ang puso ni Pamela. Dahan-dahan siyang lumapit. Papa. Napaluha ang gobernador at doon ay nagyakap sila. Pagkatapos ay nakausap din niya si Darius. Doon niya nalaman ng totoo na nagsinungaling si Margaret na wala namang kasal at nalaman na rin itong totoo na ampon lang siya. Umalis na raw ito at lumipad papuntang USA para magsimulang mag-isa. Tahimik na nakinig si Pamela. Medyo nahiya siya sa mga naisip niya kay Darius. Sorry, sabi niya tuloy. Ngumiti lang si Darius. Okay lang. Hindi nagtagal ay dinala na si Pamela sa mansyon. Nagkaroon ulit ng malaking event pero this time ay hindi na siya waitress. Ipinakilala siya bilang tunay na anak ng gobernador at isang Villavida. Habang nasa gitna ng event ay nilapitan siya ni Darius. Medyo kinakabahan pa. Pamela, alam kong sobrang bilis ko. Pero kasi ayoko nang patagalin pa. Can you be my girlfriend? Napangiti si Pamela. Sa dami ng nangyari na pagtanto niyang totoong nararamdaman niya. Hindi na siya nagpaka-hard to get. Oo na. Talaga? Ibig sabihin sinasagot mo na ako? Oo nga eh. Yes! Thanks, Pamela. Salamat sa pagtanggap mo. I love you. Salamat din at alam kong totoo ka sa akin. I love you too.
Nagyakap sila at hinalikan siya ni Darius sa noo. At sa wakas ay hindi na waitress lang si Pamela. Hindi na rin siya nag-iisa. May pamilya na siya at may taong handang mahalin siya ng totoo. Makalipas ang ilang taon ay natupad ni Pamela ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Unti-unti rin siyang tinuruan ng kanyang ama sa mundo ng politika. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para maglingkod ng tapat. Pinili niyang sundan ang yapak nito, pero may sariling prinsipyo na malinis at para sa tao. Sa bawat hakbang niya ay andon si Darius, tahimik pero siguradong sumusuporta. Sa kwentong ito ni Pamela ay nagpapatunay lang na hindi hadlang ang sakit ng nakaraan para maabot ang magandang kinabukasan. Minsan sa gitna ng gulo at sakit, minsan sa gitna ng gulo at sakit, ay doon makikita ang tunay na pamilya, pagmamahal at layunin sa buhay.